Maraming salamat para sa ating ulat panahon. Mabilis na lumakas ang bagyong Uwan sa nakalipas na 24 oras habang ito ay patuloy na kumikilos sa pakanluran sa Philippine Sea, silangan ng Eastern Visayas ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Ang sentro nito mga kabombo ay huling namataan sa layong 680 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar o 760 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay nito ang hanging may lakas na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 2 sa bahagi ng Luzon, partikular sa Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Sur, kabilang ang Iriga City at Naga City, Albay, Sorsogon at Ticao Islands. Sa bahagi naman ng Visayas, partikular sa Northern Samar, sa hilagang bahagi ng Samar, particular sa Matuginawa, Calbayog City, San Jose de Buan at hilagang bahagi rin mga kabombo ng Eastern Samar, particular sa Maslog, Dolores, Oras, Esteche, San Policarpo at Hipapad. Signal number 1 naman sa bahagi ng Luzon, particular sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Apayao, Kalinga, maging sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, maging sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Norte at natitirang bahagi ng Camarines Sur at Masbate, maging sa Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Calamian Islands at Cuyo Islands. Sa bahagi naman ng Visayas, ang natitirang bahagi ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagang bahagi ng Bohol, maging sa hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, hilaga at gitnang bahagi ng Iloilo, Capiz, Aklan at hilaga at gitnang bahagi ng Antique. Sa Mindanao naman mga kabombo ay Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng bagyo habang papalapit ito sa silangang Visayas at Bicol Region sa susunod na 24 oras. Posibleng magdulot ito ng malalakas na pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ng signal numbers 1 and 2 na maging alerto sa posibleng storm surge, pagbaha at malakas na hangin at sumunod sa mga babala ng lokal na pamahalaan. Batay sa track forecast ng Pag-asa, posibleng dumaan ang mata ng bagyo malapit sa Catanduanes bukas ng umaga, November 9, at maglandfall sa timog bahagi ng Isabela o hilagang bahagi ng Aurora pagsapit ng Linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Gayunpaman mga kabombo, may posibilidad ng bahagyang paglipat patimog sa direksyon ng bagyo na maaaring magresulta sa direktang pagtama ng eye wall sa Catanduanes o posibleng mismong maglandfall sa isla. Pagkatapos ng landfall, tatawid si Uwan sa kabundukan ng Northern Luzon bago lumabas sa Lingayen Gulf o baybayin ng Pangasinan o La Union sa Lunes ng umaga o hapon. Inaasahang mabilis pang lalakas si Uwan at maaaring umabot sa kategoryang super typhoon ngayong gabi o bukas. At iyan ang ating ulat panahon mula rito sa Bombo Weather Center. Ako si Bombo Princess Ogliman and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!